Small clouds escalating. Even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. Now send clouds escalating. Even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. 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 Now send your rain as you surround me with your glorious grace. In the depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness you are strong, so I'll sing to you alone. Stronger, you make me stronger. Not afraid to fight, I know you are for me.
lifting you higher, greater like no other. You are with me forever.
Okay po, magandang buhay, magandang umaga po sa ating lahat. Sige, tayo po tayong lahat. Yan, maging yung mga nasa live stream, sa ating mga kapatid na nasa Mindoro, maging yung mga naaabot nito sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa gawain po natin ngayong umaga para sa Panginoon. Pwede bang batiin mo muna ng isang mapagpalang umaga yung katabi mo? Kung sino man yung katabi mo dyan sa live stream, kung nanay mo yan, yakapin mo. Batiin mo siya ng isang mapagpalang umaga. Nanay, tatay, kapatid, ayan. And then kung tayo po ay nasa isang lugar na masikip, wag po natin kalimutan yung face mask. Para patuloy po tayong sumusunod sa ating protocol. Amen po ba? Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Excited na ba yan ngayong umaga? Ayan. Kasi dapat nasa puso ng isang mananampalataya ang araw-araw na excitement para sa Panginoon. Amen ba? Parinig nga ng excited na para sa Lord. Ang hina. Isa pa. Yung mas malakas sa palakpakan para sa Kanya. Hallelujah. Sige, bago ang lahat, aawit tayo ng mga dalawang awit sa Panginoon. Pero bago ka umawit, kapatid, siguraduhin mo na ready ang iyong heart sa pag-awit sa Kanya. Amen ba? Okay, sige, tayo awit na sa Panginoon. Gamitin mo yung mga kamay. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delight. Shine, my dance anthem is your love. We sing it again, our God grace. We lift our praise into your name again. All around the world we'll sing. We sing it again, our God grace. He taught our neighbors how to beat again. All around the world we'll sing. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delight. Shine, my dance anthem is your love. We sing it again, our God grace. We lift our praise into your name again. All around the world we'll sing. We sing it again, our God grace. He taught our neighbors how to beat again. All around the world we'll sing. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, we sing. Let it begin, let it begin. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, we sing. Let it begin, let it begin. Kapatid, huwag mo kaya nakatayo ka lang yan. Ang inaawitan mo si Lord, amen ba? Galaw-galaw, sabihin mo sa katabi mo. Mahirap na hindi gumalaw. Ang tagal-tagal na nga natin nakakulong sa bahay, di ba? Galaw-galaw naman. Sa bahay, puro tayo higa, puro tayo upo. Ito yung pagkakataon para igalaw naman natin yung ating mga katawan para sa Panginoon. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, sasayaw tayo sa Panginoon. Sasayaw tayo sa Panginoon. Amen ba?
Handa ka kapatid. One, two, three, go! Galaw, galaw! Sing, we sing it out there. Our God grace We lift our praises to your name again. All around the world we'll sing. We sing it out there. Our God grace, He taught our name and to beat again. All around the world we'll sing. Listen, pa, we sing it out there. Our God grace, we lift our praises to your name again. All around the world we'll sing. We sing it out there. Our God grace, we taught our dead sound to beat again. All around the world we'll sing. Palakpakan mo na malakas ang ating Panginoon. Ayan, sige po, patuloy tayong aawit sa ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, hayaan natin siyang ayusin ng ating mga puso dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat. Bago tayo dumako sa pagmemensahe, bago tayo makinig ng message, mamaya ay patuloy nating hayaan na ayusin ng Lord yung mga puso natin. Alam niyo, may nabasa ako, sabi dun sa post na yun, sa pag-awit sa Panginoon, dapat hindi ka nakafocus dun sa kumakanta. Dapat hindi ka nakafocus dun sa mga nagtumutugtog. Alam niyo dapat saan tayo nakafocus? Sa pag-awit sa ating Panginoon. Dahil ang awit na to ay inihahatid natin, inilalaan natin, inaalay natin para kanino? Para kay Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, aawit tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Huwag mo ko yung istorbohin, ha? Amen. You call me out upon the waters to great and known, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean still. My faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and your words are now
ito, patuloy kami nagpapasalamat. Sapagkat sa kabila, Panginoon, ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, nandito kami, Panginoon, sama-sama, mapa-online man, Panginoon, musikal, sama-sama kami, Panginoon, na pupurihin ka, dadakilain ang iyong pangalan, itataas ang iyong pangalan. Sapagkat, Panginoon, ano man ang nangyayari, Panginoon, sa paligid namin, dapat hindi kami tumigil na magpuri sa iyo. Dapat hindi kami tumigil na maglingkod sa iyo. Dahil ikaw yung tanging solusyon. Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, hindi namin kaya mabuhay. Kung wala ka sa aming buhay, hindi namin matatagpuan kung ano yung buhay. Kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, yung dilim, Panginoon, sa aming paligid, lalamunin lang kami. Sapagkat ikaw yung Diyos na aming liwanag. Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Ikaw yung Diyos na tanging daan, ang tamang daan na dapat naming tahakin. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid ko na kasama rito, maging yung mga nasa online, patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Patuloy mo turugin yung puso namin, yung maling puso namin upang sa gayon, yung tamang puso, Panginoon, yung mahubog mo sa amin. Ang dalangin ko, Lord, yung pagkakaisa. Ang dalangin ko, Lord, patuloy kami magkaroon ng malalim na malasakit, Panginoon, sa bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi aksidente na pinagkatipon-tipon mo kami. Hindi aksidente na nakilala ka namin, Panginoon. May plano ka, Lord. At ang plano mo hindi lang para sa aming sarili, kundi magkaroon din kami ng pagmamahal at malasakit, Panginoon, sa mga kapwa namin. Kaya Lord, ang gawain ito, patuloy namin itinataas sa iyo. Ikaw lang ang paparangalan namin, ikaw lang ang pupurihin namin, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin, may papurit pa sa salamat. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat tayo sumigaw ng Amen! Sabay-sabay tayo. Spirit, lead me on my trust, sweet waters. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper down my feet, get ever wander, and my faith will be made stronger in the
So magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa CBC Mindoro po, sa CBC Cavite. Dadako na po tayo sa pagbibigay po. Sa mga leaders po, hindi na po natin kailangan pakipaliwanag ito dahil alam na po natin ito. Pero sa mga bago po, ginagawa po natin ito dahil may mga pangangailangan din po yung churches. Kailangan po ng kuryente, tubig, yun po yung mga binabayaran po doon. So, kung wala po tayong binibigay po na 10% or tithes and offering po, hindi po natin masusustain yung pangangailangan ng church. So, ang mangyari po in the end is, mawawala lang po yung pinagsimulan. So, sa mga malalayo naman po na gusto po magbigay, meron po tayong GCash po kay Kuya Renz po, then BPI po kay Ate Laika po. So, bago nyo po pala ibigay yung inyong mga ikapu, tayo po muna ipanalangin natin ito at kayo lang po at ang Diyos ang nakakalam ng inyong pangailangan. Maraming salamat. O sige, good morning po sa lahat ng naka-tune in, sa mga taga Mindoro at maging yung mga taga Cavite na hindi pa po makapunta ng physical. I hope na kayo po ay nanonood at nandoon yung hindi nyo pinapabayaan yung mga spiritual na pamumuhay po. Kailangan po maunawaan natin na sa tuwing na ang ating spiritual na pagkatao ay kailangan patuloy nating i-uplift. Lalo na po sa panahon ngayon na alam natin na hindi pa rin okay ang lahat. And probably, baka abutin pa ng 5 years bago po maging okay ang lahat. Kasi nakikita naman natin na kung titingnan po natin yung nangyayari everyday, yung mga nadadagdag po sa naging infected po ng pandemic na ito ay palaki ng palaki. Pero para sa akin, mas malaki ang ating Diyos. At wag lang natin hayaan na maging ang ating utak ay ma-COVID. Ibig sabihin yun, tumigil ka na sa pangarap, tumigil ka na rin sa patuloy na pagdi-desire na kung ano yung mga ng desire ng heart mo ay mapulfill. Hindi po hadlang ang pandemic na ito para hindi natin tuloy yung ating mga pangarap. At lalo na po yung tinatawag na soul winning o yung patuloy na pag-abot sa mga kaluluwa o sa mga tao na alam natin kailangan ng Panginoong Hesus. Sa totoo lang po, kailangan lang magkaroon tayo ng maayos na mindsetting. Kasi kung hindi po natin mapagtatagumpayan ang ma-lockdown yung utak natin, wala akong mangyayari sa atin. Sa totoo lang po, kailangan lang po yung malalim na pananampalataya at syempre yung tinatawag na literate faith. O sige, tayo po ay dadako po sa message po natin ngayon. At nung nakaraan po ay ang ating message ay yung malalim na pagmomodelo. Sa malalim na pagmomodelo, talagang kailangan natin ng matinding pagkakbang pagdating dito. Tinuro ko po sa inyo na ang pagmomodelo ay pagiging huwaran, pagpapakita ng gagayahin. At kalimitan dapat kung ikaw ay nasa liderato na, isa kang leader, kailangan nakikita sa ito mga ehemplo na to na ikaw ay nagiging huwaran. Palagi natin tatandaan nung tayo nasa lumang pagkatao, wala pa tayong relationship sa Panginoon, hindi mo namamalayan, ikay leader din pero in a different way. Ang sinisikap mong i-impress ay walang iba kundi si Satan. Pero ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na i-desire mo pa rin ang maging leader kasi importante o yan. Kasi pag hindi mo dinesire maging leader, kanino mo gustong maging leader? Kung ayaw mo maging leader ng Panginoon. So, nagmamodelo tayo para magturo ng buhay upang mapabuti ang mga taong tinuturuan natin. Yan ang isang dahilan ng At nandoon yun na kailangang tayo magmodelo para sa gayon maunawaan ng mga taong tinuturuan natin kung ano ang kamangmangan at kung ano yung isang taong may karunungan.
Palagi natin tatandaan ang number one na dahilan kung bakit maraming tao ang nawawasak ang buhay kasi nananatili sila ro sa pagiging ignorante o yung pagiging mangmang. Kaya napakapalad ng mga taong pinipili na magkaroon ng malalim na pangunawa sa salita ng Diyos kasi ito yung mga taong unti-unti na makakaalis doon sa isang maling sitwasyon at makakapunta sila sa isang sitwasyon na ma-experience sila yung sinasabi sa John 10:10, isang buhay na ganap at kasya-sya. Yung ating message ngayon ay meron pa rin kinalaman sa pamumuhay. Ito, naniniwala ko kailangan mo to as a person o bilang isang tao. At the same time, kung ikaw, lalo na kung ikaw ginagamit ng Panginoon bilang isang leader. At hindi lang ito, naniniwala ko maging ang mga bago, kung may mga bagong nakatunin ngayon, may bago ba rito? Kung ikaw'y bago, kailangan mo ito. Kasi merong time, akala natin, basta ilaw, maliwanag. Sino magsasabi, Pastor, basta ilaw, maliwanag? Pero kung sanlibutan, depende siguro sa sa wattage mo ng ilaw. Pero sa in the spirit o yung sa pamantayan ng Diyos, palagi natin tatandaan hindi pare-pares pa ang ilaw. So dito po tayo magbe-venture ngayon. Ang pamagat po ng ating message ay lights on. Lights on. Ayan, sana may pakibigay na lang ako kay Shirley. May tumatawag sa akin. Pag sinabing lights on, ibig sabihin nyo, kaya ka gusto mo mag-lights on, kasi probably yung lugar na kung nasaan ka, madilim. Kaya gusto mong mag-lights on. Ang hirap naman, maliwanag na rin sa lugar mo, binabanatan pa na sa katutak na spotlight. Wala naman nung tawag dito, wala naman nung shooting to sa lugar mo. Pag sinayang lights on, ito ay naniniwala ko, gusto mo maliwanag, ayaw mo na madilim. Pero alam mo ba, meron sinasabi ang Bible patungkol sa ilaw. Yung verse ng Matthew 6:22-24. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Itong mga talata nito, ito yung binanggit ng Panginoong Hesus kasi maraming taong kahit sa panahon natin, ito ay naniniwala ko, ito'y pinapatamaan niya rin yung mga Pariseo at mga saserdote, yung mga pari nung time na siya'y nagmi-ministeryo pa rito sa mundo, na hindi porkit sabi mo ikaw ay isang religious person, may tunay na kaliwanagan na yung buhay mo. At palagi kong binibigyan ng diin, hindi po nais ng Diyos na tayo maging reliyoso. Ang nais ng Diyos tayo pagharian niya. Ayan yung talagang main purpose kung bakit namatay ang Panginoong Hesus. Para mapanumbalik o manumbalik ang pag-ahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pero maniwala kayo sa hindi po lahat ng tao ay magpapasya na ang Diyos ay maghari sa kanyang buhay. Maraming tao pa rin na mananatiling maka-Diyos at may mga tao rin mananatili na hindi naniniwala sa Diyos. So, mapalad tayo kung tayo naniniwala sa Diyos. At the same time, hindi ka labasan naniniwala. Ika'y pinag-aharian na ng Diyos. Kasi pag pinag-aharian ka ng Diyos, automatic yon ang tawag sa iyo ay pro-God din o maka-Diyos. Pero iba yung level mo. Doon sa hanggang maka-Diyos lang pero hindi pinag-aharian. Palagi yung merong pagkakaiba yan. So, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na ilaw. Ang ilaw ay pwede nating sabihin ito'y tanglaw o liwanag. Kasi alam naman natin kung ano yung purpose ng ilaw.
Sino rito naka-experience na, ikaw ba, ikaw nasa nasa live stream, naka-experience ka na bang maglakad sa dilim? Masaya? Lalo na kung yung nilalakaran mo, hindi mo alam kung ano meron doon yung sa mga apakan mo. Subukan mo yung yung lalakaran mo punong-puno ng bubog. Pag wala kang ilaw, hindi mo maiwasan yung bubog. Matindi nito yung may mga kumunoy o kaya putikan lang. Kahit yung putikan lang, nasa tubigan ka nga eh. Pag masyadong madilim, tapos hindi ka marunong tumawid sa pilapil, may nadudulas ka. Pero pag may ilaw ka, kahit mabagal lang ang lakad mo, nasisigurado mo na ang bawat takbang mo ay nagiging maayos kasi meron kang liwanag na hawak. So pag-usapan natin mabuti itong ilaw. Meron pagkakataon, nakala natin okay na lang yun, nag-surrender tayo ng buhay sa Panginoon at magiging okay na ang lahat. Palagi natin tatandaan, meron tayong gagawin. Meron tayong gagawin. Iwa-workout natin yung salvation na nasa atin. Kasi yan din naman yung nakalagay sa Bible. Work out your own salvation. So makikita natin, hindi basta nag-surrender ka ng buhay sa Panginoon, magiging okay na ang lahat. Palagi natin tatandaan, ang dating old nature natin ay tayo yung mga taong masuwayin sa Diyos. So kailangan pag ikay nag-surrender ng buhay sa Diyos, makikita na yung pagiging obedient. Yung pagiging obedient na yan ang tuloy-tuloy na magpapaliwanag ng iyong buhay. Ang pananaw mo sa iyong buhay ay magsisilbing liwanag o tanglaw mo kung saan ka patungo. Ulitin ko, ang pananaw mo sa iyong buhay ay magsisilbing liwanag o tanglaw na kung saan ka patutungo. Kasi ganito yun eh. Iba yung sa in the spirit, iba yung sa physical. Sa physical, kung saan ka papunta, may dala ka lang ilaw, kahit na simpleng flashlight, uso na nga ngayon yung cellphone na merong maliit na may kaprasong LED sa likod. Pag binuksan mo, maliwanag na yan, nakikita mo na yung direction mo. Pero alam niyo po, sa spiritual, pwedeng pagkamalan mo na yung liwanag na nasa iyo ay tunay. Pero tandaan po natin, pag ikay nagbabasa ng Bible, may encounter mo ito, maging ang prinsipi ng kadiliman ay nagaan yung prinsipi ng kaliwanagan. Ibig sabihin, kahit si Satanas ay pwede maganyong anghel ng kaliwanagan at pwede kang iligaw nito. Siyempre, pagkakala mo yan yung tamang liwanag, yan yung susundan mo. Kasi hindi mo alam yung daan eh. So, babaybay ka lang doon sa liwanag. Tingnan yung mga nasa gubat. Yung nasa gubat, pag naliligaw na yan, para makarating sila doon sa lugar na merong tao, ang hinahanap nila kahit kaprasong liwanag. At yun yung dahan-dahan tatahakin nila para makarating sila doon sa merong civilization. Kasi alam nila na kapag narating nila yung liwanag na yon, kahit paano sila magiging safe na. Hindi kagaya nando ka sa gitna ng gubat, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo ron. Kalimitan yan yung number one rule ng mga naliligaw po sa mga gubat. No, naghahanap sila ng liwanag para yung liwanag na yon ang susundan nila upang sa gayon pag nakarating sila ron, alam nila na may mga tao na nakatira sa lugar na yon at kahit paano sila ay magiging ligtas na. Ganon din po sa spiritual. Nga lang, ang matindi nito, paano ko yung liwanag na sinusundan mo o yung liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala? Di ba yun yung sabi ng verse? Kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman pala, ay napakadilim niyan. No, napakadilim niyan. Amen. Nag-gets ko? Halimbawa, bigyan ko example. Ano lang natin, magano muna tayo, mga simpleng sample para lang tayo nag-uusap sa kalsada. Sample. Masasabi mo bang nasa liwanag ka kung kumikita ka ng limpak-limpak na pera pero illegal na may hanap buhay mo? Kasi doon ka masaya sa pagkita ng pera. Para sa iyo, ang buhay ay pera-pera lang. Yan yung pag-uusapan natin. Ito inuulit-ulit ko. Ginagaranti ko sa inyo na ito'y makakatulong para mauri na natin yung buhay natin.
Ang gusto kasi ng Diyos, maging pihikan tayo sa buhay o mapanuri na tayo. Kung ikay totoong may relationship sa Diyos, ang number one na ituturo sa iyo ng Diyos ay maging mapanuri ka na. Uuriin mo na ang bawat buhay na tatake mo. Hindi yung desisyon mo, pag-iisipan mo munang mabuti. Di ba palagi kong tinuturo sa inyo, sa pamagitan ng isang maling desisyon, pwede nitong wasakin ang buhay mo. Hindi lang buhay mo mawasak, pati yung buhay ng pamilya mo kung saan ka connected. Palagi natin tatandaan yan. Kaya pag ikay nasa Panginoon, natututo ka na ngayon ng tamang paraan ng pamumuhay. Nagiging matalino ka na. Hindi na dati na ignorante ka. Akala mo ang buhay, basta ituloy-tuloy mo lang nakatadhana. Take note, ikaw ang nagdidesisyon kung saan papunta buhay mo. Hindi yung buhay magdidesisyon para sa iyo. Ikaw may hawak ng buhay mo. Bagamat yan nahiram natin sa Diyos, meron tayong kakayahan na i-manipulate ito kung saan mo gustong papunta yan. Pero palagi natin tatandaan, ano man ang gawin natin sa buhay natin, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Dapat alam lang natin yung word na yon. So, ano ang ilaw na gamit mo? Ay nga rito, paki-slide. Kalimitan kung saan nakatuon ang ating paningin, yon ang ating tanglaw. Kaya sabi doon sa verse, di ba, ang mata mo ang nagsisilbing ilaw ng iyong buong katawan. Pero ano ba focus ng mata mo? Kasi yung mata natin ang nakakakita sa ating surroundings. Mas matindi ang mata kaysa sa pandinig. Pero maniwala ka sa hindi, sa pagtatanim naman ng mga information sa iyo, matindi rin ang tenga. Kasi kalimitan ito naman ang gamit ng mga bulag. Pero kung ikay nakakakita, mas lamang na ang mata mo pinapakinabangan mo ng gusto pagdating na pagkuha ng mga information dito sa mundo. Amen. Pero syempre, ganoon din, di magpapahuli yung tenga. Pero pag-usapan natin ang mata. Kasi yung mata, kung saan nakapokus yan ang kalimitang nagre-rehistro sa ating pagkatao at pwedeng yan yung humubog ng ating buong pagkatao. Di ba? Kaya nga sabi ron, yung ginagawa ng tatay ko, gagayahin ko pag lumaki ako. Okay, pag lumaki ako, gagayahin ko tatay ko kasi yun ang nakikita niya doon sa tatay niya. So, pag-usapan natin ng ilaw. Kalimitan kung saan nakatuon ang ating paningin, yon ang ating tanglaw. Sabi sa 2 Korinto, chapter 4, verse 18, tingnan natin, ito yung time na alam ko si Apostol Pablo ay nagkakaedad na. Medyo iba na yung pisik niya, iba na yung katawan niya, medyo umiidad na siya. Pero saludo ako rito kay Pablo, hanggang sa huling sandali ng buhay niya, wala siyang ginawa kundi sumunod sa Panginoon, whatever it takes. Kahit na dumating yung time, ang kanyang kamatayan ay nung siya'y pinugutan ng ulo. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Saan nakatuon ang mata mo? Nakapokus ka ba doon sa mga bagay na hindi nakikita? O ikay mananampalataya na ang focus mo doon sa mga bagay na nakikita? Merong pagkakaiba yan. Kalimitan doon sa mga bagay na nakikita, yan yung material, mga pinasyal, yung layaw ng mundong ito. At ginagarantiya ko sa iyo, yan ay mga nauubos. Kahit na nasa bisyo ka, bumabata ka, nauubos yung shaboom. Nakabili na ba kayo ng shaboom hindi natutunaw? Usok lang ng usok. Lugi yung pusher yun. Wala nang bibili. Makabili ka lang ng kahit kasang epalas habang buhay mo natitira, hindi kasi natutunaw. Ang problema natutunaw. Ibig sabihin yon, kapag ang pagtuon ng pansin mo ay doon sa mga kung ano meron ng mundo, ginagarantiya ko sa iyo, magkakaroon ng problema ang iyong pagkatao. Kasi yan ang gusto ni Satanas, nakatuon ka sa mundo. Sabi sa 2 Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Paki-slide.
Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So makita natin, binibigyan ng pagkakaiba ni Apostol Juan, ang pagkakaiba ng nakapokus sa sanlibutan at nakapokus doon sa kalooban ng Diyos. Yung nakapokus ka sa kalooban ng Diyos, yan yung kalimitan mga bagay na hindi nakikita. Ikaw, kamusta na ba yung spiritual life mo? Ano focus mo? Ulitin ko, wala masama maghanap buhay. Kahit po ang pastor nyo naghahanap buhay. Pero kailangan palagi natin tatandaan, secondary lang po yan sa primary. Ang primary natin, talagang pananaw natin nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ang desire mo, makasunod sa kalooban ng Diyos. Unang-una, para mapabuti ang buhay mo, patuloy na maayos yung buhay natin. At hindi lang yun, preparation yan para may maging instrumento ka ng Diyos o magamit ka ng Diyos, maka-work with ka ng Diyos sa mga importanteng dapat mong gawin bilang mga taong naliwanagan na. So pag-usapan natin dalawang uri ng ilaw o tanglaw. Number 1 ay yung tinatawag na physical light. Pag sinayang physical light, ito yung nakikita. No? Kalimitan pag sinabing physical light, gumagana rito yung 5 physical senses mo. Yung sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of touch, ano pa? Sense of smell. Oh, smell. Yang lima na yan ang kalimitang ginagamit natin. Lalo na kung ikaw ay nandito sa mundo, gamit na gamit mo yan. Paano mo malalamang mabaho ang kapaligiran mo? Anong sense ang gumagana sa iyo? Sense of? Akala ko sense of sight. Ang sense of hearing ba, pwede ba yon? Ang baho ng paligid, naririnig ko. Walang gano'n. Naamoy yun. Amen. Pag yung kapitbahay mo, boses pala ka, ano ang gumagana sa iyo? Sense of hearing. Amen. So, makita natin, pagdating sa physical na aspeto natin, kalimitan ang ginagamit natin 5 physical senses para malaman natin kung ano nangyayari. At kalimitan, diyan tayo nag-ooperate pag nandito tayo sa mundo. Pinag-uusapan natin physical light, ha? Kalimitan, ang focus mo ay karanyaang panglabas. Pag sinayang karangyang panglabas, ito yung focus mo. Kaya makikita niyo maraming tao nag-uumahog, nandoon nyo kahit na pandemic, gumagawa ng paraan para kumita, para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Walang masama dyan. Lalo na kung alam mo na wala namang magsusustento sa pamilya mo. Kaya kahit na mag-ECQ pa yan, mag-MECQ pa yan, gumagawa ng paraan, lalo na yung mga padre di pamilya, para kumita ng pera. Kasi alam nila na kung hindi sila gagawa ng paraan, magugutom ang kanilang pamilya. Kalimitan, yan yung focus ng marami. At meron pa rin mga nagpapayamang ngayon. Yung mga pabogus-bogus siya, lalo na nga natatandaan ko nung biglang in-implement yung face shield eh. Ang daming nakabogus dyan. May isipin mo, nakakapanloko ng milyon-milyon dahil sa face shield na yan. Amen. Yung ang ultimong yung mag-umpisa yung face mask eh. Oh, grabe nung ino-hoard yung face mask. Grabe ang presyo. Dati ang tanda ko nakakabila ako sa palengke 5 pirasong face mask. 35 pesos pare. Ngayon 'di ba, yung 50 piraso na face mask may mabibili ka 35 pesos. Ba isipin mo kung gaano kalaki yung kita ng nagbebenta 35 pesos yung isang kahon na face mask na 50 piraso tapos bebenta sa 35 pesos 5 piraso. Magkano 'yon?
O, parang 350, no? Minus 35, yun yung pakinabang yung nagtitinda. Wala pang tawad-tawad yun. Nagigets ako. Kasi merong pagkakataon, pag ang focus mo ay yung karangyaan sa panglabas, umiiral yung kalimitan yung katusuhan ng tao. Kaya sabi ng Bible meron sinasabi ang Bible pagdating sa karangyaan panglabas. Kalimitan niya na sumisira sa maraming tao. Nabibisi sila sa mga bagay na hindi dapat maging busy. O nabibisi sila sa isang bagay pero minsan nandoon yung nauubos na yung panahon nila doon sa pinagkakaabalahan nila, lalo na't kung ito'y merong kinalaman sa pagkita. Ingat po tayo dyan kasi maniwala kayo sa hindi hanggang ngayon, hindi pa rin pumapalto si Satanas na yan ang gamiting style sa maraming tao para sa gayon ang mga taong ito ay hindi makapanumbalik sa Diyos. Kalimitan, goal ng maraming tao ang kumita ng pera, maging mayaman, at nandoon yung makapag-ipon ng malaki dahil ang katwiran nila, ganito katwiran ng mga taong kalimitan ay ang gamit ay yung tinatawag na physical light. Ito lang ang tanging may papamana ko sa mga anak ko pag ako'y namatay. Kaya nagkukumawag ako yung araw, ginagawa akong gabi, gabi ginagawa akong araw para kumita ako ng malaking pera. Anytime na bawian ako ng buhay, meron akong ipapamana sa aking mga anak. Pare, paano kung yung mga anak mo na gusto mo pamanahan, hindi mo naman hinanda ang pagkatao para sa ipapamana mo? Hindi mo naturoang magmahal sa Diyos. Ano kaya gagawin yan doon sa iiwanan mo? Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, nagbe-venture ako ngayon sa New Testament na sabi yung guro, sabi yung inaano niya sa guro niya na sabihin do sa kapatid niya na maging maayos yung partihan nila o etc. Merong tao rin nagsabi na dahil nga siya malakas siyang kumite, napuno na yung kamalig niya. Sabi niya, ang gagawin ko, palalakihin ko yung kamalig ko, tapos dahil sa laki ng kinikita ko, pwede na akong magpa-banjing-banjing. Kahit hanggang sa na tumanda ako, alam ko hindi na ako mauubusan. Well, praise God kung ganyan yung buhay mo. Ilan na ba yung mga bilyonaryo na hindi naman masaya? Mukha lang masaya kasi nagagawa niya lahat ng bagay. Pero deep inside, pag wala sa Panginoon niya, ginagaradya ko sa'yo, hindi yan masaya. Hindi masaya yan. Kahit ano pa yung antas ng buhay mo, kung kahit ganong pangkarami ang pera mo, kapag merong guwang sa puso mo na walang makapagpuno, hindi ka masaya. Palagi mong tatandaan, tatanungin mo palagi sarili mo, ano ba talaga gusto mo, maging masaya o maging mapera? Magkaibaw yan. Tanggapin natin, ang pera nagbibigay naman ng temporaryong kaligayahan, pero temporary. Kasi pag sinayang temporary, nauubos kasi yan Ano natin Kawikaan 23 verse 5 para higit natin maunawaan. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Totoo hindi. Totoo yan. Alam nyo na-experience ko nung time na nasanay po akong nangungutang. Ang mga inuutang ko, mga porsyentuhan talaga yung mayroong tubo. Nung una, isang tao lang yung inihiraman ko. For example, pag umiram ka ng, palagay mo na, umiram ka ng 30,000, ang hulog mo araw-araw, 360 pesos for 100 days. Mukhang baba kasi 30K, 100 days. So, ibig sabihin yun, ang kikitain sa ng tao for 100 days is 6K. 6K, amen. Tapos, dumating tayo, nagkaroon ako ng problema. Ito naman kaya lumaki yung mga atraso ko kasi sa mga trahedya na nangyari sa amin. Noong time na yun, pastor na ako. Matagal na, more than 12 years ago na itong pangyayari na ito.
Ang nangyari sa akin, dahil nga kailangan ko pera, naging ko, palalo ko kasi nung mga time na yun, malakas din kahit paano yung hanap buhay namin. Akala ko, hindi ako masasakot pag nangutang ako ng nangutang. Hanggang dumating yung pagkakataon, 5 na yung pinagkakautangan ko. Masaya ako pag yung nakarinyo ko, 50,000. Hawak-hawak mo yung 50,000. Sa dami ng utang mo, may sandali lang yan. O sige, nakarinyo ko sa isang tao ng 50,000. Ang inuhulugan ko naman araw-araw ay 3,600. Tapos pag tinutuos ko yung kinikita ng hanap buhay ko, hindi ako kumikita ng 3,600. So ano mangyayari ngayon sa'yo? Yung punan mo palit ng paliit. Kaya dumating ako sa punto ng buhay ko na nakahiga ako, magigising ako ng alanganing oras, hindi na makakatulog. Kasi binubulabog na ako ng demonyo. Anong yun ang gagawin mo? 6,000 na yung laman ng wallet mo. Pag naubos yan, wala ka munang babalikan kasi kababalik mo lang sa 5. Nakaganon na lang ako. Oo nga. Doon ako umiyak sa Panginoon, patawarin mo ako, naging mayabang ako. Wala akong ginawa kundi manghiram na manghiram. Ngayon, eto. Inaamin ko yung pagkakamali ko. At alam nyo, tinulungan ako ng Panginoon. Alam niyo, tinuro sa akin, may mga ginamit na tao. Kausapin ko yung mga pinagkakautangan ko. At during that time, yung 2012 tsaka 2013 na nagkaroon ng matinding pagbaha. August siya, pareho no? Nagkaroon ng matinding pagbaha. Yung halos lumulubog. Itong binaya, alam ko, lumubog to. Sa amin, sa Las Piñas, dalawang sunod na lumubog kami. Meron akong 7 hanggang 8 cart, halos na nawasak lahat yun sa baha. Di nangyari ngayon. Lalo ako nagkaroon ng na yun yung nagsilbing ko ngayon. Hindi man sabing alibay, yun yung naging dahilan kung para makausap ko at pumayag yung mga pinagkakautangan ko na maliliit na lang muna ang ihulog ko. Dahil doon, na-freeze na yung ko, hindi na nila nilalagyan ng interest. Binuno ko ngayon yan, pero matagal, talagang taon ang binilang. I think doon nagkakamali, 2018 lang po ako nakabayad completely. Pero hindi na kagaya ng dati yung buhay ko na araw-araw nag-iisip ka kung yung ibabayad mo sa Yung sinasabi ko sa iyo, yung pera, pagdating sa palad mo, may konti lipad na. Yung mga namamasukan na mahilig din mangutang. Anong nangyayari sa'yo? Bago sweldo ko yun. Ang ganda ng sweldo mo, panay overtime. Mamaya pagdating ng gabi, wala na sa palad mo. Sa dami ng inuhulugan mo. Ano ngayon ang gagawin mo kinabukasan? Papasok ka sa trabaho, wala kang pamasahe. Anong gagawin mo? Mangungutang ka na naman. Tapos, eto pa. Uso pa yung, alam niyo ba yung Sanla ATM? Ayun. Talaga naman. Hindi mo na makuha yung ATM mo sa tao. Kasi padagdag ka ng padagdag. Amen. Hanggang yung pinagpapaguran mo. Isipin mo yung namamasukan ka. Nagpapagod ka. Tapos pagdating ng sahod, hindi mo malang mahipo yung yung kinita mo, yung pinagpaguran mo. Yun yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa tao. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kailangan magkaroon ka ng right focus. Pag hindi mo alam ang pamantayan ng Diyos, at ang alam mo lang pamantayan ng mundo, ginagarantya ko sa'yo kakainin ka ng buhay. Mas masarap yung yung tumulong ka na lang sa iba. Tulong ako sa iba. Kesa yung mayroon din sinasabi sa Bible na ang nangungutang ay alipin na nagpapautang. So, ibig sabihin, pag ikay mahilig mangutang, napapailalim ka sa sumpa. Imbis na yung buhay mo ay kontrolado mo, nakokontrol ka ng ibang tao dahil sa pagkakautang mo. Hindi mo masama mangutang. Ang importante lang, maging matalino ka sa pangungutang. Huwag ka mangungutang ng hindi mo kayang bayaran. Tatayain mo rin yung yan yung sinasabi ko, hindi yung by faith, Lord, mangungutang ako. Alam ko, tutulungan mo magbayad. O, pambira. Di binabiolate na natin. Ang karangyaan ng mundo ay hindi mula sa Ama. Ako tutulungan ng Ama. Ang gusto lang tulungan ka ng Diyos, maayos buhay mo. Kasi pag naayos yung buhay mo, yung loob ng pagkatao mo,
maayos pati labas. Mga desisyon mo, maayos lahat yan. Lahat ng ng aspeto ng buhay mo maayos kasi naayos yung loob. Kaya walang kaayusan yung labas kasi sira nga yung loob. Kailangan mo nang kumpunihin. Nagagets yung pinag-uusapan natin? Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ang pag-ibig sa salapi. Hindi ko sinasabing bawal na tayo magkaroon pera. Ang tanong, ano ang tingin mo sa pera? Kung ang tingin mo sa pera, yan yung all in all sa'yo, yan yung greatest possession mo, patay ka. Pero kung ang tingin mo sa pera, tools. Alam mo yung tools? Instrumento. O ganito lang yan. Punta ka ng palengke, kailangan may dala kang tools. Magkano bigas? 50 kilo. Pagbili nga, pengi nga ako ng 10 kilo, ganun ba? Sasabihin mo, pengi nga po ng 10 kilo. Hindi ka bibigyan. Sasabihin sa'yo, nasa tools mo. Yung sa'yo, nasa pera mo. O eto, 500, bigyan niya ako 10 kilo. Kaya bibigyan ka, may tools ka eh. So makikita natin, ang pera, importante pa rin yan, pero wag naman yan yung gagawin mong Diyos. Kaya nga yung 24 sabi roon, hindi kayo pwedeng maglingkod na sabay sa dalawang Panginoon. Hahamakin mo yung isa at mamahalin mo yung isa. Hindi kayo pwedeng maglingkod na sabay sa Diyos at sa kayamanan. Agree? Pero ginagarantiya ko sa'yo, pag naglingkod ka sa Diyos, minahal mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos, hindi niya rin pababayaan yung mga panglabas sa pangangailangan mo. Hindi pababayaan niya, maniwala ka sa akin, inaayos siya lang yung loob. Ang problema kasi, gusto mo ng kayamanan, hindi ka naman marunong mag-handle. Kaya kalimitan yung ginagamit na instrumento ni Satanas. Nandiyan ba yung yung ginagamit natin sa finances, yung taong inahabol yung pera, yung bingwit nandito sa likuran niya. Tapos mga. Nagigets ko? Tingnan niyo yung mga taong abala sa hanap buhay, wala nang panahon para sa kanyang espiritual. Hindi mo mahihila sa church yan. Meron ka pa nga misa si Sharon sasabihin sa'yo, pagkakaperahan ba yan? Kikita ba ako dyan? Ay, isipin mo yun, sinishare mo yung makakabuti sa kanya, tapos babanata ka. Kikita ba ako dyan? Alam niyo, kalimitan yung mga nagsabi sa akin yan, ang gara ng buhay ngayon, ibang klase. O, kinakamusta ko, alam niya, mangyayari lang, katagalan, marirealize siya, kailangan niya pala ang Diyos. So, natutuwa naman ako pag meron akong nakilala na ganun dati ang sinasabi, pero ngayon nasa Panginoon na. Matindi, paano kung wala ka sa Panginoon? Ikaw, kamusta ka na? Ano ba yung focus mo? Ano ba yung ilaw o liwanag na tumatanglaw sa iyo? Physical light? Punta tayo sa pangalawang uri ng ilaw, yung spiritual light. Kung akong papipiliin nyo, pipiliin ko itong pangalawa na to. Ang tindi ng pwedeng gawin ng spiritual light. Yung mga taong gusto magkaroon ng kaayusan ng buhay, you need the spiritual light, not the physical light. Kasi kung yung physical light o yung amtuon natin ay sa kayamanan, di sana yung mga adik hanggang ngayon masaya. Nung nagdadrugs ako, masaya ako nung umpisa Hanggat may ginagastos ka, amen, masaya ka nyon, di ba? Hindi mo problema yung pansup-sup mo mayroon ka pera Tama ba yun? Hindi mo problema, no? Kaya nga, dumantong ako sa pagtutulak ng droga kasi dumating ang time, wala na ako talagang pantustos, kundi ang tanging paraan ko na lang, magbenta ako So, spiritual life, ang focus natin, ang kalooban ng Diyos. Ay ating gawin. Yan. Ating gawin. Ay ating gawin.
Kalimitan kasi, hindi natin nakikita yung kalooban ng Diyos yung tinatawag na Word of God. Diba, natandaan nyo yung executor, sabi ron, alam ko ikay mahina, pero sinusunod mo ang mga salita ko at naging tapat ka sa akin. Ano man nakalagay ron? Tingnan mo. Dahil sa ginagawa mo, magbubukas ako ng isang pintuan na hindi pwedeng saran ng kahit sino man. Nagagets yung ano na yon, yung word na yon. Opportunities. Alam ng Diyos na nandito tayo sa mundong ito. Kaya magbibigay siya ng opportunity. Kasi ang gusto ng Diyos, maging maimpluwensya tayo ng mga anak niya. Basta't sumusunod ka, basta sa salita ng Diyos at nagiging tapat ka sa Diyos. Hindi pwedeng hindi paunlarin ng Diyos yung labas mo kasi gusto niya maging maimpluwensya ka. Dito makikita nyo na ang gusto lang naman ng Panginoon, makita mo na siya yung greatest possession mo. Hindi yung mga material at financial na bagay. Nauubos yun, pero pag si Lord ang greatest possession mo, hindi mo kayang i-consume ang Diyos. Pero ginagarantiya ko sa iyo, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Kasi sumusunod ka. Parang mga magulang. Yung mga magulang, masayang-masayang tinutulungan yung mga anak yung masunurin sa kanya. Yung makita lang matamlay yung anak niya, tapos ibang klase kung sumunod sa kanya, na nagwo-worry na kagad yung magulang. Kakausapin kagad, anak, ano problema mo? Paano ba kita matutulungan? Pag yung balasubas yung anak mo, sino rito may anak na balasubas? Minsan nga, ayaw mo nang kausapin kundi lang alang-alang na anak mo, baka hindi mo natulungan kahit paano Pero kalimitan, mas masarap tulungan yung yung masunuring anak. Amen. Oo, anak. Kaunting kungot mo lang doon sa magulang mo, grabe. Ganon din kay Lord. Pag ikaw ay masunuri sa Panginoon, sabi nga ng Roma chapter 8 verse 26, yung pag hirap na hirap ka ng manalangin tapos ang dami mong problema, sabi nga ng buntong hininga mo pa lang, alam na ng Diyos kung ano kailangan mo. Yan ang maganda pag yung meron kang tinatawag na namumuhay ka sa spiritual light. Talagang nagiging okay ang lahat. Hindi, alam niyo, pag nasa physical light ka lang, ang tindi palagi ng problema mo, no? Araw-araw problema mo, pera. Kahit may pera ka pa, problema mo pa rin pera. Yung palagi iniisip mo, paano pag naubos to? Hindi pa nga nauubos Pag naki-Lord ka, ito yung napatunayan ko. Buntong hininga pa lang. Alam niya meron ka pangangailangan sa labas at hindi papayag ang Diyos na hindi niya ito i-meet. Kasi lalo na kung ang pananaw mo, pag yung sa tuwing ikaw ay padadalan ay yung tutulungan kanya sa mga material at pinansyal na bagay at alam niya kung saan mo ito gagamitin. Talaga namang may experience mo talagang nag-aabot-abot yung yung kinikita mo. Kahit na fishbowl lang yung mo, hanap buhay mo, kaya kang pakitain ng malaki ng Diyos. Yung pastor nyo naman, wala naman akong malaking negosyo Ang negosyo ko, panay pangkali lang Pangkali lang. Tapos, yung hanap buhay na, bayanihan. Marami yung nakikinabang. Kaya sa aming mag-asawa, talagang natitira na lang, barya-barya na lang, pero okay pa rin. Kasi hindi na yun kasi yung focus ko Kung ako'y nasa lumang pagkatao ko, masama loob ko yun. Kung kita ko lang ngayong araw na to, 50 pesos. Malungkot ka yun. Pero para sa akin, kung ikaw ay talagang isang taong namumuhay sa spiritual light, kahit natira sa kinita mga 50 pesos, linis na, dapat maging masaya ka, ipon mo na yun Isipin mo, hindi ka sumala ng pagkain sa 3 beses sa isang araw. Meron ka pang snack na 10. Nakapagmerenta ka pa ng 10 beses, kumain ka pa ng masama pa loob mo, may ipon ka 50. Kalimitan lang naman ang nalulungkot pag yun na lang natira kasi mahal ng shabu ngayon wala nang 50 ngayon di ba? Malulungkot ka talaga yun. Tapos mag-iisip ka pa kung kanino mo ikukuha yun na panalo. Amen. Kasi ako dati Pero ngayon, alam nyo, pag ikay nasa spiritual life, nagiging kontento ka. Nagiging kontento ka, no? Kasi ang focus mo kalooban ng Diyos, hindi na yung pere. Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, di ba? Sabi ron,
kalimitan na ang dinudiyos sa salapi ay napapalayo sa pananampalataya. Halimbawa ngayon, mananampalataya ka. Siguro, magpalit ka ng focus. Physical light. Ginagarantya ko sa iyo, wintang kagad buhay mo. Sabog kagad ang buhay mo. Para kang ilong nakalatang tangos. Nakita na ba ng ilong nakalatang tangos? Pakano nga yung picture. Nakuha mo na? Ayan. Ayan, ganyan ang si Satanas. Gusto niya palagi hinahabol natin yung pera. Ang gagawin niya, lalagyan kanya pain. Abutan mo ba yan? Nandiyan rin sa likuran mo. Kahit ano takbo mo, papunta ka na sa libing, mamatay ka na lang, habol-habol mo yan. Hindi ganyan ang sa Panginoon. Hindi kaya paghahabulin sa material at pinansyal na bagay. Pag ikay masunurin at tama na ang takbo ng isip mo, tama na puso mo, hindi pwedeng hindi kanya bibigyan ng reward sa labas. Hindi pwedeng hindi kanya ibe-bless materially, financially. Lalo't alam niya na maayos na yung isip mo. Na kahit padalang ka na magkano, alam ng Diyos na gagamitin mo ito sa tama para sa kapakanan ng maraming tao. Alam niya, pag tama na isip mo, ito na-experience ko nung time na nag-resign ako sa work ko. May naipon ako maliit na pera. Ang prayer ko, Lord, tulungan mo ako makapag-put up ng negosyo na hindi magiging sagabal sa pagsunod ko sa iyo. O, di ba maganda yung layo na yun. Alam namang hindi tugunin ng Panginoon yung prayer ko. Tinugon mo. At yung inumpisahan ko 2005, barbecue, hanggang ngayon barbecue pa rin. Dumadami customer namin. Kahit to pandemic, grabe. Kagaya ngayon, may order ng 100 piraso, mamaya 50 pirasong barbecue. O, di ba? Lalo na pag to God be the glory, pag nag-December yan, halos lahat ng mga regular customer namin, nagsasabay-sabay yun ng order yan. May pang December 24, merong pang December 31. Mas matindi palagi yung December 31 eh. Talagang ihilang o pahinga namin eh. Mag-uumpisa mag-ihaw mga 2 a.m. no? Nakaraan, 2 a.m. tayo nag-umpisa mag-ihaw. Natapos 10:30 p.m. Habang nagtutuhog, yung mga natutuhog po, diretso na sa ihawan. Tapos may mga taga-deliver, may lalamok din kami, hindi lalamoves. Lalamok. Matindi yung taga-deliver namin. Tuwan-tuwa yung yung dinadat na, nakala nila si Jollibee yung nag-deliver sa kanila. Ay, akala namin si Jollibee, tapos si gaganyan yung Minsan naman akala si McDonald's. Yung anak ko, si Aljo, akala si McDonald's yung nag-deliver. Ay, si McDo. Pag ikay nasa spiritual light, ang palaging goal mo, ito yung para malaman mo kung nasa spiritual light ka. Hindi ka na masyadong nakatingin doon sa sa material at pinansyal. Pati prayer mo, hindi mo priority yung yung Lord, kailangan ko to. Palagi na lang ganito yung prayer natin. Lord, lang pambayad sa miral ko. Puputulan na kami ng Maynilad. Panginoon, kahit na virtual lang ngayon, college, may tuition fee pa rin. Alam yung hindi ka na nakaalis sa problema mo, pinansyal. Pag ikay nasa Panginoon na tama yung yung pagsunod mo ro sa ilaw na meron ka, ang goal mo kalimitan dyan yung maayos yung buhay mo. Ang goal mo ay patuloy na magkaroon ng kaayusan yung pagkatao. Alam mo bakit ganyan goal mo? Kasi excited ka na magamit ka naman ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Gagets ako. Papayag na nag-aayos ka ng buhay for nothing. Nag-aayos ka ng buhay para i-bless ka ni Lord sa sa material, financial, mali motibo mo. Mas maganda yung kaya mo ginagawa yan kasi gusto mong maging instrumento ko ng Diyos sa buhay ng ibang taong nasisira ang buhay.
Pag ganyan ang goal mo, hindi mo na tinitingnan kung ano yung ano, kasi ganito yun eh. Sumunod ka lang sa Panginoon at yung mga pangangailangan mo, ilagay mo sa likuran mo. Habang sumusunod ka, kita ni Lord kung ano yung mga problema mo. Siyang kusang tutulong sa iyo pagdating sa problema mo. Ang focus mo lang sumunod. Focus mo lang sumunod. Bigyan ko example. September 1, pupunta na naman ako Mindoro. Pwede ko sabihin, wala pa akong naipong pamasahe. Hindi ko problema yan. Problema ng aking Diyos yan. Siya ang bahalang magbigay sa akin ng gagastos siya papunta ng Mindoro. Kasi alam naman niya kung ano ginagawa ko sa Mindoro. Ganun lang ako kasimple. Ganun na ako kasimple ngayon mag-isip. Hindi ko kagaya ng dati. Hindi ka matutulog. Uno-uno na isipin mo, Lord, paano na ba yung mga ano, ang dami mong ano. Pero sa totoo lang, pag nasa Panginoon ka, nagiging maayos ang lahat. Kasi kung siya yung sentro ng buhay mo, hindi madidiskari lang yung buhay. Sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Gaya na focus na ng nabubuhay sa spiritual life. Di ba yung Galatians 2:20, liwanag naman yan, 2:19b, tsaka 2:20. Ako'y kasama ng pinako sa krus. At hindi na ako nabubuhay sa ganang sarili ko. Kung ako'y nabubuhay man, nabubuhay ako sa pananampalataya. Ibig sabihin, nabubuhay ka ayon sa pagsunod sa Panginoon. Hindi na ako kagaya ng dati. May hirap yun, nag-surrender ka ng buhay sa Panginoon nang gusto mo pa rin yung old lifestyle mo. Kaya nga sabi, hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sabi rin sa Habakkuk chapter 2 verse 4, ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kalimitan yung hambog, ito yung mga mayayabang. Akala niya, basta nagkakamal siya ng malaking pera, ay hindi siya mamumroblema. Pero alam niyo, ang napatunayan ko, karimitan doon sa mga mapepera, yan yung mga hindi makabili ng tulog. Hindi makabili ng tulog. Palagi nag-aalala na baka meron man loob sa kanya. May kilala ko mga sikat na artista, yung mga Hollywood na artista. Kalahin mo nagpagawa ng bahay nasa gitna ang kwarto. Nasa gitna o. 'Di ba kalimitan yung mga kahit na sabihin mo master bedroom nando sa isang kantong gano'n, 'di ba? Sa gitna. Gitna siya, hindi basta malolobang, bago ka makapunta ro sa kwarto niya. Makapasok ka man ng bahay niya, hindi ka pa rin makakano kasi nasa gitna. At hindi pwedeng dumirekta ka pag nandoon ka sa labas, pag dinistrong kami yung bintana, doon ka agad sa kwarto niya. Kasi nga nasa gitna. Kasi ang dami niyang pera. Tsaka kalimitan po, sa mayayaman, ulitin ko, hirap matulog. Merong kwento yung isang mayaman. Nagtataka siya. Kahit anong ganda ng niya, ng kwarto niya, pinaganda, may cheter, tapos naka waterbed siya. Alam mo yung waterbed, 'di ba? Yung kama na imbis na po yung palambot, tubig. Nagtataka siya. Tapos fully air condition, grabe, halos manigas na nga siya sa lamig eh. Hindi pa rin makatulog. Minsan naisip niya, pumunta ro sa kaibigan niyang, yung best friend niya nung high school na sa bundok tumitira. Pumunta siya ron. Oh, grabe. Hanap-hanap niya yung best friend niya. Katanghalian tapat. Nando sa kubo na nakatagilid na. Kasi nga medyo luma na yung kawayan yung pinakapundasyon eh. Grabe, nakita niya natutulog doon sa katre. Yung nakita na ba kayo ng higaan na yari sa kawayan na ang pinakasayig sira-sira na? Grabe, yan nandoon.
Ang una na bao, pero ay, sarap ng tulog ang ano. Ay, ginising niya pa, ang tagal bago nagising. Nagulat ako, ikaw pala pare. Ano ang atin? Buti ka pa niya, sarap ng tulog mo dyan sa country mo. Payag ka ba? Palit tayo ng ano, ng kwarto. Ibibigay ko lahat ng laman ng kwarto ko sa iyo, tapos bibigyan pa kita ng 2 milyon, benta mo lang sa akin yung country mo. Oo ba? Ay, sigurado ka? Ang daming ano nito, ang daming surot. Kahit pa, bakit gano'n? Sarap ng tulog mo. So, sa madalit sabi, binili yung katre. Di yung ano, yung tropa niya na ano na doon sa bundok na ano, naka-experience kayong matulog sa waterbed. Yung nga lang, yung mga cheater, hindi magamit. Kasi wala mang kuryente ron eh. So, yun ang mga ano, yung mayaman naman nilagay kaagad doon sa kama niya. Sa ano niya, sa kwarto niya. Yung Catherine na marami ng surot, malapit ng ano, bumigay. Tulog kaagad siya, higa. Ang bira, nung higa siya, lalong nahirapan siya matulog. Pantal-pantal na yung katawan niya, kakagat ng, ng mga surot. At lalong hindi siya nakatulog. Ngayon, naisipan niya pumunta ulit sa kaibigan niya. Nadat na niyang kaibigan, lalong ang sarap ng tulog doon sa waterbed. Tingin gini siya. Ay, pare ba't ganyan? Ang sarap ng tulog mo sa waterbed, samantala ko yan ang inihigaan ko ron nung hindi ka pa nabibili yung country mo. Hindi ako makatulog. Sabi niya yung kaibigan, simple lang, wala akong alalahanin sa buhay eh. Kontento na ako na nagtatrabaho ako, tanim-tanim lang niya sa paligid, may kinakain ako. Masaya akong natutulog na dahil kailangan ng pahinga ng aking katawan. Ngayon na-realize yung mayaman na lalaki, kaya siya hindi magkatulog. Sa dami na ng kayamanan niya, taga-alala siya. Baka mawantay, masunog yung bahay niya, o malooban siya ng magnanakaw, manakaw lahat ng ano niya. Yun pala yung ano. Kaya kalimitan, yung may physical life, yan yung hindi masyadong nagkakatulog. Hindi kagaya pag meron kang spiritual life, palaging meron kang peace of mind. Yung alam mo kung paano marunong ka na magtiwala sa Diyos, ano man ang nagiging suliranin mo sa labas. Lord, ikaw na bahala, basta susunod lang ako. Bukas po, ito gagawin ko. Punta ako sa cell group, may cell group kami. Magko-consolidate ako. Magtuturo ko ng buhay, Lord. Kasi alam ko, habang nagtuturo ko, kung ano man ang nakikita mo problema ko, alam ko bibigyan mo ko ng solusyon. Gano'n ka ba mag-pray? Gano'n ba kung kausapin ng Diyos? Nagigets siya ako? Yung Philippians chapter 3 verse 7 to 14. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinagpapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Kung ikaw dati pera ang focus mo ngayon, hindi na. Iba na yung pinagpapahalagahan mo. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Alam mo na ngayon na mas mahalaga yung spiritual life kaysa physical life. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. In other words, makapamuhay lang ako ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Meron pa? Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin ng nais kong makamtan.
Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Pag spiritual light ang ano mo, ginagarantiya ko sa iyo, maayos lahat yung ano mo. Kasi iba na yung focus mo eh. Napatunayan ko yan for more than 21 years. Iba yung namumuhay ka na sa spiritual light kaysa sa physical light. Kaya, ang pamumuhay sa spiritual light, isang matinding desisyon yan. Halimbawa, punta tayo sa conclusion, yung Mateo 24 na lang po, yung Mateo 24. Walang alipin na mapaglilingkod na sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Magde-decide ka talaga. Ano bang talagang gusto mo? Maging masaya? Maging mapera? Yan, unawaan mo, yung pera temporary lang. Parang ano yan, parang simbilis ng agila kung lumipad. Ano plano mo? Ang sabi ro, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang mga kulisap at walang magnanakaw na makakapasok. Samantala, pag yung kayamanan dito sa mundo, grabe, may tendency na manakos o kayo yan. O kaya bulaksa ka, hugot ka lang ng hugot sa bulsa mo, nalaglag na pala yung 10,000. Ano nga yan? Iyak ka ngayon. Alam niyo, pag ikay nasa Panginoon, kasi malimit na mamalengke ako eh. Alam ko bilang ng pera ko. Eh minsan yung pagdukot-dukot ko, sabi ko, wala pa naman ganang binibili, bakit kulang na 1,000? Yan na, alam ko nalaglagan ako yun. Isipin ko na meron ako tinulungan para hindi ko na masyadong isipin yung nalaglag na 1,000. Sabi ko, kikitain ko pa naman, baka yung nakapulot mas kailangan niya. Pakibalik mo yung picture. Yan. Physical light, ganyan ang tarasa mo pag physical light. Siyempre, pag spiritual light, iba na, hindi na ganyan ngayon yan. Alam yung chasing the money? Eh, hinahalin tulad ng salapi sa agila, mabilis lumipad. Mag-isip ka ngayon. Palagi ba nga habulin ng pera? Ang lahat-lahat ba sa buhay mo talagang umiikot talaga sa pera? Mas maganda yung lahat-lahat sa buhay mo, umiikot na lang dahil ang sentro na ng buhay mo ay walang iba kundi ang Panginoon. Mamili ka. Pero ginagarantiya ko sa iyo, pag pinili mo ang Panginoong Isus, magiging maganda ang sitwasyon mo. Sabi nga ng Matthew 6:33, ngunit pag sumakitan nyo na higit sa lahat ang pagarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya lahat ng pangangailangan ninyo. Pag nasa spiritual light ka, ibibigay din naman ni Lord yung pangangailangan mo sa labas. Magbibigay siya ng mga matitinding opportunity dahil alam niya na hindi pwede kang maging ma-impluensyang anak ng Diyos kung purdoy ka sa labas. Nagagets po yun. Inahanda lahat ng Diyos yung ano mo. Ang una niyang ihanda lang sa iyo pag nasa spiritual light ka, ito troubleshoot niya yung pagkatao mo. Pag okay na yan lahat, magugulat ka kahit hindi mo na ini-expect na maging masaya ka sa labas, pasasayain ka pa rin ng Diyos. Marami ka natutunan ngayon? O, taas ang kamay, gusto yung ganyan. Sino gusto ganyan ng buhay? Yan, no? Matindi pa sa adik ya, pare. Yung mga addict naman yung nasa dulo yan, shabu yan. Siyempre, shabu. Okay, pera de, pwede, no? Hirap yan, ano? Palaging habol mo pera. Mas maganda, habulin mo yung maayos buhay mo. Kasi, sa pag-ayos ng buhay, nakikita naman ni Lord kung ano yung mga pangangailangan mo. Hindi pwedeng hindi niya ipoprovide yun. O sige, kung may natutunan ka rin sa pinag-aralan natin, lights on. O papayag na naka-lights on ka pero
imbis na maliwanagan ka, dumidilim lalo yung ano mo, yung buhay mo. Ba't hindi ka mag-pray ngayon, mag-decide ka? Ano ba talaga gusto mong paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Pag kay Lord, makipagtipang ka kay Lord. Tawari mo, tagal kong naglingkod sa kayamanan eh. Hindi naman ako yumaman na nagkaroon ako ng isang katutok na problema. Pero ngayon nakita ko, ikaw pa lang dapat kong paglingkuran, sa iyo ako sumunod at ang lahat ng pangangailangan ko ay pagkakaloob mo. Hindi mo ako pahirapan. Come on, pray. Sige, continue to pray and I will pray for you. Lord, sa oras mong ito, salamat sa message. Tulungan mo kami, naka-on ang aming ilaw pero ang nagagamit namin tinatawag na spiritual light. Kasi kapag namumuhay kami ayon sa liwanag ng iyong presensya, alam namin hindi kami magkukulang. Mapaloob, mapalabas. Hindi kagaya pag physical light, pwedeng i-contain lang nito yung labas namin pero banda-banda yan, disaster pa rin ang buhay namin. Kaya salamat Panginoon sa pagbibigay sa amin ng pangunawa na talagang mas mahalaga ang magkaroon ng malalim na koneksyon sa iyo kaysa sa koneksyon na material pinansyal na meron ng mundong ito. Mamuhay kami ayon sa pananampalataya at hindi sa 5 physical senses. Salamat po sa kaliwanagan ng mensahe at naniniwala ko yung mga nakinig ay naunawaan nila ang kahalagahan mo. Patuloy mo i-bless sila at maging ang kanilang family. Ikaw ang patuloy na magpagaling sa mundo namin na mayroong pandemic. Purihin ka po magpakailanman. Ito lang po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng Amen. Isang araw po. Hello po. Bago po, habang tayo po yung nagbibigay, dadako po muna tayo sa announcements po. So, weekly prayer gathering po, ito po yung every Wednesday po, 7 p.m. live po yan. Tayo po yung makilahok po sa Handlers of Truth official page, Facebook page po. Tuwing Wednesday po yan, iba't iba po yung nagme-message po. Tayo po yung makilahok po sa ating prayer gathering po. So, next po. Ito naman po yung sa CBC OCI po. Yung Zoom morning prayer po. Everyday po yan, 6 a.m. po. Gigising po tayo na maaga upang sama-sama po mag-pray bong CBC po. So, next po. Then, live class, yung third batch po, starts po on October 3, 2021. So, yung mga alaga nyo po na hindi pa po nakakapag-live class po, anyanyahin po natin sila na umattend po ng live class and nandun po yung pupukin po natin na makasali po sila dito. Then next po. So ayun po, yung kwentong may buhay po every Wednesday po kay Pastor Pong Clemente. Sa ibang bansa naman po is Tuesday po yung time sa kanila. So yung kwentong may buhay pong yan is iba-iba din po yung mga guests. Kinukwento nila yung mga karanasan nila lalo na ngayong pandemya. So maganda pong panoorin niya, madami po tayong matututunan. Then, next.
So, ayan po yung official YouTube channel po natin. Like na po natin. So, nandyan na po yung yung mga videos po. So, subscribe na po kasi madami po kayong mapapanood dyan na maganda po. Then next. Okay, yun lang po at maraming salamat po. So, dadako na po tayo sa closing prayer po. So, tayo po itumungot manalangin, Lord. Maraming salamat sa gawain, Lord, na natapos na ito, Panginoon. Dalangin, Lord, namin na yung aming madilim na buhay, Panginoon, ay nandun yung patungo ng pumunta sa liwanag, Lord God. At nandun yung huwag kaming masilaw, Lord, sa salapi na dulot ng mundong ito, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin, Lord, na ito'y binibigay lang ng pansamantalang sa Lord. Dahil ang tunay na kasiyahan, Lord, ay sa ilang namin, Lord, makakamtan, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na nandun yung na-bless ang bawat isa, Panginoon. At nandun, Lord, sa mga uuwi sa kanilang mga bahay, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa tuwina. At patuloy, Lord, na ikaw ang mag-bless sa kanilang mga pamilya. Sa hulang itinitiwala ang lahat na may papurit pa sa salamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Busy ka ba? Saan ang punta? Sandali nga muna. May lakad ako, isasama kita. Tsak na may namimiss ka. Pamasahe ba?